Before you decide to quit your job to pursue business, subukan mo muna yung 5 entrepreneurial mindset na pwede mong i-apply dyan sa office mo. Alam ko gigil ka na magnegosyo. And alam ko rin kung gaano kahirap ang magsimula ng negosyo at may pinapakain na pamilya. Kaya before you decide to jump ship, subukan mo muna itong i-apply dyan sa office mo to see if this is really for you. My entrepreneurship journey started way back college. At the time, I don't have the capital and tutok din ako sa school kaya hindi talaga ako nakapag-umpisa ng anything. But I was always curious. So, ang ginawa ko is bumili ako ng mga libro and any information online about personality development and entrepreneurship. Yung goal ko lang noon is talagang i-download lang yung wisdom ng mga successful authors na to para ma-apply ko when the time comes na magkaroon ako ng sarili kong negosyo. So right after graduation, nakahanap rin ako agad ng trabaho. So I was working as a process engineer in a big manufacturing plant in Cabuyao. Although I wanted to pursue entrepreneurship, wala kang choice. Kailangan mo magtrabaho dahil merong parents na umaasa sa'yo. So I really didn't have that opportunity to apply what I learned. 3 years within this company and nandun pa rin ako. Pero hindi pa rin nawala yung pangarap ko na magnegosyo. Kaya at that time, I decided to have that change of mindset. I decided na i-apply ko na yung mga nalaman ko kahit na hindi pa ako nagnegosyo. And the first change that I did that really helped me develop those hard skills that I need para mag-start ng negosyo is to treat the company that I'm currently working with as my own business. And believe me, sobrang laki ng pagbabago towards my relationship to that company because ngayon, sarili ko na siyang negosyo. Ito magandang practice for self-awareness kasi while you're inside the company and you're treating it as if it is your own business, how you behave towards your own company is most likely how will you behave when you have your own. So, if lagi kang nalilate sa meeting, so most likely late ka din lagi doon sa negosyo mo. If hindi mo na-deliver yung mga nire-request ng boss mo or mga co-employees mo, then most likely hindi mo rin ma-deliver yung mga nire-request ng customer mo. Kung naka-receive ka ng trabaho and then nagreklamo ka na, hindi mo pa nga nasisimulan, then most likely kung may sarili ka ng negosyo, puro din reklamo yung gagawin mo doon sa lahat ng request ng customers mo. So, maganda siyang practice for self-awareness. Yung pangalawang change na ginawa ko is I started making decisions. I'm not a manager or a senior staff in this company yet, but however, it didn't stop me from making decisions, especially if that's something that I am most knowledgeable with. Alam nyo kasi, business is really just about making a series of decisions. Kapag ka nagugulo na yung mga tao mo, hindi pwedeng hindi mo alam kung ano yung gagawin. You'll get better on this if you practice it. Karamihan kasi sa atin, takot tayong gumawa ng desisyon because we don't want to take responsibility and accountability. But when you have your own business, whether positive or negative yung result, talagang ikaw yung accountable. At the end of the day, yung mga tao mo, they will just have to provide you with the option and then ikaw naman talaga ultimately yung magde-decide. So, dapat ngayon pa lang, while you're still there in the office, mag-practice ka ng gumawa ng desisyon. Hindi pwedeng si boss lang lagi. Yung pangatlong change na ginawa ko is I started to learn to sit with the big boss. So every Thursday, meron kaming operations review together with all of the departments sa company. Pag pumapasok ako ng conference room at may bakante yung center table, supposedly upuan ng mga head ng departments, talagang inuupuan ko yun. Of course, hindi ko na in-explain bakit ako umuupo doon, but I just wanted to feel more comfortable sitting with the big boss and not be intimidated by the titles or whatever opinions other people might have. Yung goal ko lang nun is to become more comfortable to sit with people that outrank me and just way out of my league. Importante to kasi pag nagnegosyo ka, you will need to build your network. And the best mentor that you could have are those people that are 3, 4, 5 steps ahead of you. Pero if nahihiya ka nang i-approach sila dahil iniisip mo palang sobrang layo ng gap nila sa'yo, sayang yung opportunity na yung tao na yun is pwede mo maging kaibigan, build relationship, or eventually maging mentor mo pa. Yung mga mentors, they are very important people kapag ka nag-start ka ng business, especially kung first-gen entrepreneur ka, meaning wala sa pamilya mo yung nagnenegosyo. These mentors will guide you, will help you, will give you feedback sa mga pinaggagawa mo at kailangan mong gawin. You need to be comfortable sitting with the big boss. And then yung pang-apat na change na ginawa ko is to stop talking and start listening. So ikaw yung tipo na pagka sa meeting room ka, ikaw lagi yung nagsasalita. Think about it. Kung ikaw lagi yung nagsasalita, when you go outside the room, ikaw yung wala natutunan.
Hindi ko naman sinasabi na wag mo i-share yung idea mo. Just share enough and give room for others to speak. Kasi when you start a business, it's really about trying to learn what you don't know. And you can't know what you don't know if you don't know how to listen. Ang daming no. Nalito ka na. Sorry. But seriously, you need to get good on how to listen and to capture those information na sinasabi nung kabila. The more you practice this, the more you will get better at getting the information that you need for your business. Yung panglimang change na ginawa ko is to be better than everyone else. I get better at reporting, I get better at presentation, I get better at speaking, I get better at data analytics, I get better at 3D modeling, I get better at programming. So, lahat ng yun talagang kailangan mong aralin. When you start your own business, one true fact about the market is that they don't appreciate mediocrity. Kung mediocre lang yung product mo, madali kang palitan, madali kang kalimutan. So, you have to really learn how to be competitive. That has to be your nature. So, while you're still there in your office, mag-ikompetensya ka na sa mga co-workers mo. Sa lahat ng bagay na pinanggagawa mo dyan. No matter how simple it is, you need to be at your best. So those are the 5 things that I applied while I'm still working in the office, and it's a good self-awareness practice para malaman talaga kung para sa akin ba talaga yung entrepreneurship. That got me where I am today, and I hope to pass on this information para at least kayo rin ma-apply nyo siya before you submit that resignation letter. If nagustuhan mo itong video na to, please like and subscribe, and see you soon.